13. So, nagumpisa ako is January 13. Anong petsa ngayon? 21, no? Oh, 21. So, bali, nasa 9 days lang siya. 9 days siyang pinatubo ko. Pero bago ko siya guys pinatubo is, inano ko muna siya. Binabad ko na siya sa tubig magdamag. Tapos, para tumubo kaagad siya, is, wag niyong ibabad sa tubig ng tuluyan. Hindi yan binababad kasi kapag binabad nyo ng tuluyan, hindi yan agad-agad magtutubo. Ang ginagawa niyan is, ilagay nyo sa trapo, malinis na trapo syempre. Tapos, basain nyo lang yung trapo araw-araw, takpan nyo. Ganito, no? Yan. Tapos ilagay nyo dyan siya. Tapos takpan nyo pa siya ng isang trapo. Pero dapat may silupin para hindi mabasa yung hindi mawala yung tubig niya. Tapos araw-araw, parang dinidiligan lang siya sa ibabaw. Ayun. 9 days siya na. Maano na siya, mahaba na siya. So ngayon, naalala ko, magfa-fasting ako ngayon. So lulutuin ko siya guys. May manok ako dyan. Na ang bala ko sana, sabawan lang niya na pakpak. Pero naalala ko, mayroon pala ako nitong bean sprout. Tapos ang tira nito, ilagay ko muna sa ref kasi gagawa ako naman ng lumpia. Magawa ko ng lumpia wrapper kasi parang wala na kaming lumpia wrapper. So, titingnan ko kung makagawa ako ng lumpia. Pero dito lang ako gagawa sa taas, sa kwarto ko. Para mabidyohan ko kasi bawal ako mag-video dun sa baba, sa babahay namin ba. So, yan lang guys. Mamaya, aanuhin ko yung pagluto ko ng bean sprout with manok. Pero, anuhin ko siya guys. So, hugasan ko muna siya. Kailangan siyang hugasan kasi matanggal yung mga niya, balat niya. Okay? So, ito guys, so hugasan ko na siya. Tapos tatanggalan ko ng mga maglilitaw naman yan, niya, mga yung balat ba, lilitaw din yan. Saka na tatanggalin ko. So, ayan. Tanggalan na natin siya ng balat. Medyo mahirap nga guys. Mahirap nga lang talaga ang pagtanggal ng balat niya. So, ito guys, makita nyo, naglilitawan yung mga niya, mga balat niya. Ayan sa gilid, Kukunin ko, tatapon. Yan. Pero mahirap din kasi ang iba hindi pa hindi pa nagtatanggal yung ibang balat. Kailangan talagang tanggalin siyang kusa. Kasi hindi siya nagtatanggal ng kusa, di siyempre tatanggalin natin. Ayan. Pero may mga naglilitaw na. Kukunin ko lang ngayon yung lulutuin ko. Tapos, bababad ko lang siya hanggang bukas sa tubig. Para matanggal yung mga niya, mga balat niya. Lilitaw na lang niya ng kusa bukas. Ayan. Okay guys. So, yan po ang aking bean sprout. Tapos mamaya lulutuin ko siya. Sufor ko lang mamaya na madaling araw. Kasi magpa-fasting ako. May 5 days na kulang pa ako sa Ramadan ko na fasting. Kaya kailangan kong bayaran yun. 15 days yun dati yung pag-fasting ko sa Ramadan na kulang. Tapos, nabayaran ko na yung iba. So, 5 days na lang ang kulang ko. Matapos ko bukas, magiging
4 days na lang. Malapit na naman ang Ramadan, kailangan magbayad bago magtapos ang mag-umpisa ang next Ramadan. Para walang mga utang-utang ba. So, yan lang guys, ang aking homemade na bean sprout or toge. Marami rin lang naman sa amin na munggo. Kaya, yan. Paborito ko ito, lumpia, pero bawal na ako kasi ng deep fry eh. Bawal na ako ng deep fried kasi may fatty liver na ako. Pero, ko pa lang. Hindi ko man, magagawa ko ng lumpia pero hindi ko siya ipa-fry. Lagay ko siya sa oven o kaya i-microwave ko siya. Ay, microwave, hindi microwave. Ano yun? Air fryer, I mean. So, okay yan. So, bye-bye guys. My bean sprout. Homemade bean sprout. Sure pa ako na malinis pagkagawa, di ba? Mahirap kasi minsan magbili, hindi natin alam kung paano ginawa, di ba? Kaya, bye-bye guys. Yan lang. Ingat. God bless.